Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze. Kapit, Pilipinas. Update ho tayo rito sa nagaganap hong pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project. Kung saan ay nararamdaman ho natin ay medyo humihina na ho ang usapin ho dito. Pati ho yung miyembro ho ng ICI na binuo ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagmimistulang parang mahina na ho ang puwersa dahil nag-iisa na lang ho yung nag-iimbestiga dyan. Nako po. Habang medyo naglalaylo na ho ang usaping flood control project issue, ay nako, sumabay pa ho itong si Henry Alcantara. Naalala niyo si Henry Alcantara? Yung district engineer ho. Dating empleyado ho ng DPWH, district engineer ho diyan sa lungsod ho ng Bulacan. Kung saan ay nung mga nakaraang hearing ho ng Senate Blue Ribbon Committee ay malalaki ho ang inexpose. Ngayon ho ay binabawi niya na ho ang kanyang mga sinasabi at nagre-request ho na ibasura ang kaso laban sa kanya dahil mahina daw ang ebidensya. So, parang lumalabas, mahina lang kahit ginawa mo, kung mahina ang ebidensya, ibasura, ganon. Pakinggan po muna natin to mga kababayan. Sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po'y humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District. Ito ho yung mga statement sa laysay ho ni Henry Alcantara, District Engineer ho ng Bulacan, empleyado ng DPWH. Ito yung mga panahon na kung saan ay consistent pa ang kanyang mga pahayag, no, sa laysay. No? Andito pa yung kinakabahan siya, delikado ang buhay niya. At kung titingnan nyo dyan, sa kabilang side, medyo hindi lang buo yung muka. No? Pero kitang-kita, si Bunuan, na hindi mo malaman kung ano na nangyari dyan sa hayop na yan. Nasa ibang bansa, nagtago na. Hindi nga malaman kung bakit parang wala man lang naghahanap dito kay Bunuan. Ano na ba nangyari? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ako naniniwala ako. Itong si Pangulong Bongbong Marcos ay sincere, seryoso, talagang gustong mapanagot ho lahat ang kasali. Damay ho dyan sa manumalyang flood control project issue. Dyan ho sa ginawang pagnanakaw ho ng budget ng DPWH na galing ho sa buwis, pera ng taong bayan. Ang problema, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya mismo ang nag-iimbestiga. Parang, anong nangyayari ngayon? Parang, di mo malaman kung pinaglololo ko si Pangulong Bongbong Marcos din ng mga nakaatasan niya. Hindi niyo napapansin? Ano na nangyayari? Parang pinaiikot lang ho yung taong bayan. No, masakit man ho sabihin parang pinaiikot no? Tuloy natin.
Engineer po yung Henry pamilya ko. Alcantara sa Senate Blue Ribbon Medyo- Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Ito yung mga sinasabi ko. Para saan pa kaya? Para saan pa kaya yung mga ginagawang hearing sa Senate? No? Yung mga sinusumpaang salaysay diyan, no? Yung tinatawag na may tawag din sinumpaang salaysay, no? Nung mga tulad yan ni Henry Alcantara bago gumawa ng statement yan, salaysay pahayag diyan no, sa Senate Blue Ribbon Committee ay nag-under oath yan. Oh. Napawang katotohanan lang ang kanyang sasabihin. Pero sa isang iglap, kasi nga ang Senado hindi nga ho korte eh. Sa isang iglap, kaya niya lahat ano yung mga sinabi niya. Bawiin. At gagawa siya ng kanyang mismong affidavit sa korte. Naalala niyo yung kay Laila de Lima? Oh. Naalala niyo si Ragus? Isa sa mga nagdiin kay Laila de Lima sa Senate. Oh, under oath din yan. Oh, nagsalita rin niya na pawang katotohanan din ang kanyang sasabihin. So help me God. Na ganyan din yan. Nanumpa sa Diyos. Nanumpa sa taong bayan. Sa isang iglap, bumaliktad sa korte. Hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Oh, ginipit lang daw siya ng Administrasyon Duterte. So para saan kaya yung mga ginagawang hearing? Diyan sa Senate, na kung saan, sa isang iglap, kayang bawiin ang kanilang mga salaysay dahil hindi naman korte yan. At ang mangyayari, para bang ang mas dapat paniwalaan, yung mga binibigay nilang salaysay sa korte. Ano pang silbi ng mga hearing dyan? Kaya dapat pagtibayin ho talaga ang batas eh. Ha? Tuloy natin. Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Consalde dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Consalde sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento. Okay na yan, mga kababayan. Ha? So, lumalabas, binabawi niya ang kanyang mga sinabi at gumawa siya affidavit, nagre-request siya sa DOJ na kung saan ay mabasura ang kanyang kaso dahil mahina raw ang ebidensya laban sa kanya. O, kagulat ho ito, ha? Itong ginawang, bagong ginawa ho ni Henry Alcantara, ha? Ginawa niyang pagbaliktad. May kinalaman kaya dito ito? Itong ginawang pagbaliktad ni Henry Alcantara at pagbawi sa kanyang mga sinabi. May kinalaman kaya ito?
dito sa ibinulgar ho ng isang miyembro kapatid ho ng mga Tulpo. Ito hong si Ramon Tulpo, mga kababayan. Basahin ho natin. Nakita nyo dyan sa screen. Ibinunyag ng veteran columnist na Simon Tulfo ang umano'y paikipag-ugnayan ng kampo ni na dating Public Works, Bulacan, 1st District. Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na tinaguri ang BGC Boys kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng flood control scandal. Naku po. Gaano kaya katotoo itong expose ho ni Ramon Tulfo? Basahin nga ho natin ang buo. BGC Boys nakipag-ugnayan kay VP Sara Duterte para sa game plan. Sabi ni Mon Tulfo. Ibinunyag ng veteran columnist na si Mon Tulfo ang umano'y nakipag-ugnayan ng kampo ni na dating Public Works Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na tinaguri ang BGC Boys kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa flood control scandal. Ito ay kasunod ng ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa umano'y pagbaligtad ni Alcantara sa kanyang mga naunang pahayag sa pagkasangkot sa Ghost Flood Control Projects. Parin na rin ang umano'y pagbawi ni na Henry at Mendoza sa kanilang mga testimonya. Nakipag-usap ang mga abogado raw ng BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado, acting as an impeachment court, at maging presidente ng bansa sa 2028. Ani Tulfo sa isang Facebook post nitong Sabado. Ayon kay Tulfo, alam ng BGC Boys na sila ang madidiin at malalamang na makukulong sa kasong plunder kaugnay ng anomalya. Pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency, pardon, commutation, reprieve. Ayon sa game plan, dagdag pa niya. Kailangan din anya ni VP Sara na manatili ang mga kalyado nilang senador dahil sa physical vote ang kailangan ng impeachment case sa Senado. Matatandaan na unang sinangkot ang BGC Boys Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Kailangan daw na madiin sa Ghost Project ang mga kongresista na napangalanan upang masangkot si dating Speaker Martin Romualdez and then eventually BBM pagtatapos ni Tulfo. Kaya ako nga, sabi ko sa inyo, lumalabas parang itong mga nagsasalita sa maanumaliyang flood control project, iniiwas ho nila masama rito ang pamilya Duterte. Kasi inaasahan ho nila na si VP Inday Sara Duterte sa 2028 mananalo at yun ang magliligtas sa kanila. Kung sakali sila makulong ngayon. Kung titiisin nila kung makulong sila. Tulad ng Sara Diskaya. Nakulong ngayon, 2025. 26, 27, 28, 3 years. Kesa naman sa makulong sila habang buhay. Kaya iniiwasan ba nila, ikanta nila na nadadamay ang pamilya Duterte dito sa Manumalyang Flood Control Project dahil yun ang pangako. Huwag nyo kami idamay. Pag nanalo si VP Sara, gagawa ng paraan para manalo kayo sa 2028. Matindi, ano? Ako, si Pangulong Bongbong kailangan talaga maging alerto. Ako tingin ko, mukhang napaglalaroan si Pangulong Bongbong sa baba. So, abang-abang tayo mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.